120 mahigit. Ang bilis makuha ng 120. Lakas ng hangin yan ha. 318,800 pesos ang SRP ng Bristol Zontes 400D. At kita nyo naman yung looks niya, no? Talagang aggressive yung design, maskulado yung datingan niya. Ang sukat ng gulong sa unan is 120/70 by 15. CST yung ginamit dito ni Bristol, no? At naka ABS ang ating braking system. Tapos of course naka disc brake yan. Telescopic fork suspension. Ang ilaw lahat LED. Projector lamp yan. Aggressive talagang dati, no? Ganda na pagkaka-design niya sa front design niya, no? Ayun, no? And then nasukat ng gulong sa likod is 140/70 by 14, tubeless. Naka dual shock suspension tayo. LED din lahat ng ilaw. Ang ating muffler, kilig din naman yung tunog, di ba? Buong buo. Buong buo. At ang kanya pong fuel is 12 liters. Ito yung kanyang bottle ng fuel, oh. I-off lang natin engine, fuel, automatic magbubukas. Then yung ating seat, ganun din. Yung under seat compartment niya malalim pero hindi masyadong kalakihan. Ayun, no? Yung kanya under seat compartment, okay na okay. Mga buttons yan, no? Diba? Kill switch button, eco and sport button, switch ang ilaw natin. Yung ating pong ignition, pinakang starting system natin to. Tapos keyless po yan, ha? Ito yung kanyang sensor, pinakang remote nya. At wala, hindi siya remote, sensor lang. Ayan, no. Pindutin lang natin yan. Mabubuhay natin TFT panel. Then start lang natin. Alright. Sa kanyang left portion naman, of course, nandiyan yung ating passing light na hindi nawawala, no. High beam and low beam button natin. Hazard light, hazard button, ayan, no. Then turn signal. Ito pa yung ating set and mode button. Pindutin natin ng long press yung ating set para magbago yung kanyang interface. Makikita natin dyan yung settings, diba? Interface, information. Wala siyang camera, hindi katulad ng 400E. Wala siyang camera. Sa unahan, wala, oh. Wala ko nakikita, eh. Tapos sa likod, wala din camera yan. Yung difference niya doon sa 400E. Wala siyang camera dito. Yung 400E kasi dual camera yon. Then balik tayo sa ating mode. Then balik na tayo. Ayan, ganyan lang. Makikita natin ABS indicator natin, of course fuel consumption, temperature. Yan ang mga makikita natin, mga information sa kanyang TFT panel. Napaka-informative. I don't make time, di ba? And then dito may side pocket, may side compartment tayo dyan, no? Na may charging port tayo dito. Dalawa, type C at USB. Goods na yan. Nagagamit natin yan, especially pag nalabot yung gadgets natin. Gamit natin yan. Kabila, ganun din, no? Yan natin sa kabila. Ganun din. Hindi naman kalakihan, pero may kasya yung wallet natin, cellphone. Alright, so testingin natin itong si Zontes 400D ni Bristol. Yung bigat niya is 175 kg, ha. Ground clearance is 150 mm at 760 mm yung kanyang seat height. Yung upuan niya, naka-elevate pa rin yung back ride natin. Then let's go. Testingin natin to. Sarap, di ba? Ayun, no, hindi na siya naka-center stand. Dapat pa rin yung aking paa, kanan at kaliwa. Ayun, no. Then pwede tayo mag-extend ng paa dito, di ba? Yung kanyang side mirror, ganda, oh, di ba? Ang ganda. At adjust din po yung kanyang brake lever dito. Na-adjust yun, oh. Adjustable. Available po ito sa Bristol, Lucena, ha? Malapit lang siya sa SM City, Lucena. Testingin natin to kung ano yung magiging impression natin dito kay Zontes 400E. Alright, tayo po ay naka-sport mode. Pwede din natin mag-eco mode tayo. Alright, mamaya tayo mag-sport mode. Una, riding position, ang height ko po is 5'11". At okay naman yung riding position ko, nakakaunat ako, as you can see. Hindi ako makakala nito kahit mag long drive.
Then pag sumakay ka dito, hindi mo ramdam yung vibration, ha? Hindi mo ramdam vibration. So dahan-dahan muna tayo. Sabihin ko sa inyo mga specs ito at yung mga masasabi natin about this motorcycle. Of course, sa makina nito po is 4-stroke, 4 valves, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled. At yan po ay fuel injected na. At nagbibigay po ng maximum power na 28.5 kilowatts at 7,500 RPM at maximum torque of 40 Newton meter of torque at 6,000 RPM. Yan po yung kayang ibigay ng kanyang makina, ano. Alright, sarap po. Ang difference sa 400e, yung 400e kasi is may dual camera yon. Ito wala eh. Tapos yun, may windshield na adjust. Ito may button din naman ng windshield dito, kaya lang ito lang yung windshield, no? Hindi na adjust. Alright, sarap gamitin. Riding position, napaka-comfortable din tayo dito, ha. Tapos yung looks niya talaga aggressive, masculine yung datingan. Para siyang NMAX na Aerox sa pinaghalo na, alam mo yun, may sarili din siyang identity. Kala natin maliit lang, ha, pero pagsakay mo na yung unit, ang laki. 175 kilograms. Goods na goods na to sa expressway, diba? Yung throttle response niya, napaka-accurate, no? Yung throttle response. May traction control din to. Saka naka-dual channel ABS tayo. Woo! Sabi, oh. Kahit malakas yung hangin, walang problema. Kayang kaya. $120 mahigit. Ang bilis makuha ng 120. Lakas pang hangin yan, ha. Yung play na kanyang suspension, okay na okay din. Hindi malog, hindi matigas. Ang lakas ng hangin. Open area kasi to. Kasi pag ang dala mo mga 150cc lang, tapos ganito kalakas ang hangin, mahirapan makapagpatakbo ng 100 plus, diba? Pero pag gantong big bike, nabigat yung unit, tapos komportable ka naman mag-drive, ayun, madali makuha. And shoutout nga pala sa Bristol, Lucena, no? Salamat sa pagpuhiram ng unit. Yung busina niya is stock pa din. Lahat ito stock pa din. Mapapabilis ang biyahe ko dito. Yung tunog niya, aggressive yung tunogan, ha. Kahit ano lang siya, 1 cylinder. Naka-eco mode tayo, sport mode tayo. Lagay natin sa sport mode. Makikita naman natin sa ating TFT panel kung anong mode tayo. Ayun, no? May E or S nakalagay dyan. Hindi ka magdadalawang isip na mag-overtake kapag ganito yung unit mo. Alright. Nasa bypass tayo ng Sariaya, no? Calabar Zone. Ganda ng daan dito. Sa ating TFT panel, makikita din natin dyan yung PSI ng gulong natin, no? Kung malambot ba yan or masyadong matigas, makikita natin doon. And then of course, yung battery life indicator natin, makikita natin dyan sa ating panel. Saka yung speed natin, ang laki, oh, kitang-kita agad. And yung RPM. Sulit yung kanyang riding position dito, no? Kahit 5'11 ako, may kahabaan ng konti, komportable pa din. And I'm sure na
hindi nananakit yung likod ko dito kapag nag long drive ako, kasi makakasandal ako doon sa kanyang upuan. Woo! Bali wala yung lakas ng hangin. Ang bilis nung kanyang arangkada kapag naka-sport mode. Pansin ko lang. Napaka-accurate ng kanyang throttle response. Once pinihit ko talaga yung throttle niya, tatakbo yan. Ang lakas ang hangin talaga. Woo! Oh, lakas ng preno. Woo! Sabi yung preno, no? That's the advantage kapag naka dual ABS ka, no? Hindi ka tatalasin kapag may mga tayo sudden brakes. Kung nagpapatakbo naman tayo kapag open yung area, no, malinis, no? Siyempre lagi tayo nag-iingat, di ba? Mahirap na. So, backlight ko nga yung jowa ko kanina at may maganda siyang feedback about this motorcycle, ano? Comfortable daw sakyan. Nagbiyahe kami ng almost 1 hour. Backlight ko siya. At ayun, hindi siya nangalay, hindi sumakit yung likod niya. Doon sa mga owner dyan ng Bristol Zone Test 400D, so mag-comment naman po kayo sa ating comment section para at least makatulong doon sa mga nagnanais na bumili ng ganitong klaseng unit.